Hello, so welcome back to my YouTube channel. This is Crypto Chum Trader and happy February, okay? First week of February, tapos Monday ngayon. So, as usual, magdodrop ako ng insights sa Telegram. So, if wala ka pa doon, andyan yung link sa baba. Pero magdadagdag ako ng video kung paano ko i-explain yung analysis ko. And paano nyo siya ite-trade yung bias? Kasi madali lang naman yung bias. The question is, paano nyo siya ite-trade? Okay? So, linisin ko muna to kasi gusto ko, nagpo-position kasi ako ng isang beses sa mga analysis ko na to. So, para hindi kayo malito, alisin ko. Yan, wala naman yan sa previous. Wala ito. Yan yung 5. Okay? So, alisin na, explain muna natin yung nangyari. So, this time, nakasweep si market ng all-time high sa previous, tapos nag-create siya ng panibagong all-time high. Then, bumaba siya, nireject ng nireject. And ito yung sell zone natin. Tapos yung liquidity dito na na-form nung sa bias natin noong 27 January. Ngayon, na-sweep na yung ilalim. Okay? So, pwede ko na itong alisin yung number 2. Huwag na. Babaan na lang natin kasi tapos na. So, ang discussion ko ngayon is tuturuan ko kayo paano magbasa ng bias. Baka kasi nakita nyo lang yung bias pero hindi nyo naman alam paano i-trade. So, sweep na to. Yung liquidity dito. Or, sige, for your reference na lang. Gusto ko na sana tanggalin pero at least for your reference. Next is yung sa taas, hindi pa nangyayari yung sweep. Okay? So, warning dito kasi medyo volatile yung sa number 5. And yun na nga, nag-drop si BTC kahit ang bias ko bullish. So, I will explain. So, yung dito, nagbitaw ako sa January 27 ng bullish. Ibig sabihin, hindi kayo maglo-long dito sa area. Kaya ako nilagay itong number 3. Kasi kung gusto niyo mag-long, bullish tayo, dito kayo maghahanap, sa long zone and sa ilalim. Okay? So, hindi agad tatalon sa market. Kailangan nyo maghanap ng entry point sa pullback. What if ang bias naman natin is bearish? So, dito tayo mag-aabang sa taas. Kaya siya may sell zone. Okay? So, alisin ko na rin to. Yan yung 3, medyo valid pa. So, ngayon, ang bias natin is bearish. Okay, so bearish yung market. Hindi ka dyan papasok. Mag-aantay tayo dito sa POI. Okay? So, hahanapan natin siya ng POI kung saan siya pwede mag-retrace dito. Then, saka tayo mag-short kung ang bias natin is bearish. So ako, bias ko bearish and hahanapan natin siya ng possible entry. So, listen ko na to. By the way, thank you pala sa pag-follow tsaka sa pag-subscribe. Growing na tayo, pati sa community. Tini-A ko na to since pagpasok ng taon. Okay, kaya nasusundan natin yung galaw ng BTC. So, itong setup na to, good for 1 week lang naman yung range nito. Kaya, okay lang. So, ngayon, I'll show you paano tayo mag-a-analyze ng market. So, nag-drop si BTC dito, nag-react, and nakakuha ko ng trade dyan up until here. Okay? So, ngayon, yun lang yung pwede natin kunin na reaction. Kasi, hindi ito yung kinuha niya. Nasa gitna lang naman tayo Hindi rin ito. Okay? So, ngayon, nasa gitna pa rin tayo and most likely, bearish ang bias ko dito kasi makikita nyo naman yung effort ng seller bumaba. Ito yung effort ng seller. Okay? So,
downtrend tayo, lilipat tayo ng sentiment. Bullish kasi ako that time pero hindi siya nakalagpas doon. Well, there's another liquidity dito sa taas. And yan liquidity na yan, valid yan for future reference. Okay. So, may pwede pang pasukan dito ng entry. Okay? Kasi may imbalance dito. So, most likely, si market, pinifeel niya yung imbalance dito if kaya niya iakyat yung price. So, instead na ito yung first part natin ng selling pressure, pwede kayo mag-consider dito. Okay? So, lagyan natin yellow. So, dito, as you can see, momentum, nakalabas si market. So, meron pa siyang 1 hour and 17 minutes para malaman natin kung gaano kalakas yung seller na to kasi pwedeng i-reject siya pataas. And mag-sweep lang ang nangyari. So, na-sweep na rin yung ilalim nitong liquidity na to. Okay? And pag ito kasi, yung long zone natin, nabagsakan na ng momentum at si market, nag-continue pababa, then wala nang ano dito, wala nang buyer zone, wala nang momentum. Okay? Magiging seller na siya dito sa area na to. So, instead na pasukin natin siya dito kasi wala pa siyang reaction dito sa loob, dito ang antay ng short. Okay? Dito or dito. Ulit dito or dito. For swing trader. Okay? And pag magbabay ka naman, wait mo siya dito. Okay? So, lagyan natin ng numbering para hindi kayo malito. So, I would expect si market mag-react siya dito. Again if selling pressure continues, dito pa rin ako magbe-base. Okay? Good for 1 week yan. Hindi ko ito mapapasok unless tumama siya dito or dito. So, dito kasi, pwedeng umakyat si market, pero hindi tayo sure hanggang saan. Kasi bearish nga tayo. Okay? Nagigets ba? Again pag sinabing bearish, hindi ka dyan papasok, mag-aantay ka sa taas. Kung naiinip ka, mag-antay ka dito somewhere dyan, pero medyo risky na. So, bali ang POI na lang natin na natitira is yung nandito sa taas, dalawang selling pressure, ay dalawang selling zone, 1, 2, tapos isang buying zone. Okay? So, I would expect na si market mag-react pa pataas kasi masyado ng exhausted yung seller, dire-diretso. And gusto kong mag-expect siya ng ganun. Ay, na-expect ko siya mag-ganyan. Kasi pag hindi siya pumunta dyan at nag-react siya pababa, then I would stretch this long zone para maging seller zone siya dito. And somewhere dito naman tayo mag-short. Diyan. Okay? So, nagigets nyo. So, punta muna, nag-numbering na tayo. Number 1. Dito. So, yung number 1, if market reacts na parang ganito, bumaba siya at nag-close siya sa ilalim, then you can look for selling opportunity dito sa yellow box. Okay? Yan. If ganitong gawin niya. So, ang tawag dito, if the market trade below. Yan. If the market trade below. Kasi kaya siya aakyat dyan for selling zone kasi nga iisipin ng mga trader, nag-sweep lang tapos diretso or kaya isipin nila retest tapos baba. Which is correct naman. Pero dito tayo papasok in advance sa number 1. What if hindi to ginawa ng market at umangat siya doon si BTC, itong seller, tapos nag-close siya above. Then possible ni BTC gawin na umakyat siya doon for retracement bago siya bumaba ulit. Kaya dito ka mag-short. Okay? So, lagi tayong mag-confirm sa market kasi hindi ibig sabihin pumunta siya dito, pwede na siya mag-short. Pwede mag-react lang siya ng konti.
then diretsuhin niya to. Okay, then short pa din. So, yun yung capture natin. Kaya huwag kayo mabibigla kung bearish yung bias natin dito, tapos biglang si market mag-bullish ng ganun. Expected na mag-bullish talaga siya kasi nga nag-aabang tayo sa taas. Ano ko sinabi? Okay. So, lipat ka to dito. Okay. So, ito na yung number 2. If si BTC umakyat ng ganito. Okay? Yan, if si BTC umakyat ng ganyan, then consider the number 2, selling zone. Mag-confirm kayo dito at mag-confirm kayo dito. Kung ayaw nyo mag-confirm, mag-limit kayo ng ganito. At kung saan target nyo dyan, pwedeng dyan or dito, kayo bala. Dito naman sa taas, kung ayaw nyo ng sobrang stress for confirmation, itaas nyo lang yan dyan sa all-time high. Nandito TP, and dito. Yun na. Grabe. The joke. So, again, pag nag-trade siya below, dito, consider number 1. Kasi sa 1 na to, pwedeng hindi na siya bumalik sa number 2. Trade below ang tawag dyan. Nag-trade siya below the long zone. Yun yung gusto natin makita. Mag-trade siya below or mag-trade siya above. Yun lang yun. Next. 1, 2. Okay. If si BTC nag-retest dito and nag-continue pababa, then pwede nating i-trade yung number 3 as long position. Okay. Ngayon dito kayo maging careful. Kasi hindi porket tumama siya dito sa zone na to, which is nasa January 13 pa, is bullish na siya. Kasi nga bias natin bearish na. Magre-react lang siya, yes. Magre-react lang siya. Pero it doesn't mean na pwede mo tong gawin. Targetin mo yan, tapos diretsuhin mo dito. Okay? Kailangan na ng matinding POI na malakas yung confluence para mangyari to. Kasi if ever, ang gawin lang dyan ni BTC is pagkababa niya, mag-react lang ng konti, then bumaba ulit. So again, pag bumaba siya dito, expect a reaction. Yung reaction na ginawa ko dito, yung dulo na yan, after sweep, tas pinasok ko, na-explain ko na yun sa previous video, nandyan yung link. Previous video lang yun, after nito. Magagawa nyo yun dito, for sure. Sure ako magagawa nyo yun dito. And pag pumunta yun dito, magagawa nyo rin sa selling zone. Okay? So what else? May idadagdag pa ba ako dito? Imbalance dito. I think that's it. 1, 2, 3 lang. And for me, ito si BTC, as a swing trader, range lang sa akin lahat to. Okay? Ang bias ko pa rin overall is bullish kasi nga, lahat yan is ranging lang sa akin. At nagte-trade lang tayo sa loob. So kaya itong analysis na to, good lang siya for 1 week. Kasi pwedeng mag-change yung sentiment. Okay? So bearish lang ako for a time, hanggang dito. Pero overall, bullish talaga ako kay BTC. Magbe-bearish ako pag bumaba na siya dito, tapos hindi na siya nag-react pataas. So yun lang. Pag may question kayo dito or hindi kayo magets, feel free to message me sa Telegram. Kasi mahirap naman mag-trade ka dito, tapos hindi mo alam yung ginagawa mo. Like dito, yung sinabi ko sa previous video na bullish ako dito or sa previous content, pwede ka mag-long kasi dyan, which is hindi. Kaya nga may long zone tayo mag-aantay eh. So yan, bearish siya. So magsasell ka. Mag-aantay ka sa 1 or sa 2. Yun. Patience lang mga sir and ma'am. Okay, so wala na akong maraming sasabihin. I-upload ko to today, Monday, and
Isasend ko sa Telegram yung explanation ko. Wordings about 1, 2, and 3. May 4 pa ba? 4, wala. Wala na ako nakikita. Basta, andyan yung mga major reaction niya. Area of value tawag dyan. Dyan mangyayari yun. So, that's it. Thank you guys. If may natutunan ka, follow for more, subscribe. Thank you sa support nyo. Malapit na tayo mag 1,000, yes. And more quality contents, okay? And kung may feedback kayo sa mga lesson ko or improvement, please, can you help me? Message, yun lang. And thank you sa lahat. See you ulit sa next video. Bye-bye!